Psalm chapter 145 verse 17, The Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does. Magandang araw at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang righteousness. At ang matutuhan ko naman po kay Pastor Russell ngayong araw ay ang God will not tolerate evil forever. Ang ibig sabihin po nito ay hindi po habang panahon o habang buhay ay pinapayagan o inaalaw ng ating Panginoong Diyos yung kasamaan, yung mga evil deeds ng mga kapwa natin tao. Kahit minsan parang makikita natin na ang masasama ay namamayani o parang hindi sila agad napaparusahan. Kagaya po ng sinabi ni Pastor Russell Ocampo, parang napapanahon po yung ating topic ngayon dahil dahil sa flood control issue na maraming kinorakot yung gobyerno, yung mga anak nila, grabe yung lavish lifestyle, yung mga pamumuhay, yung kanilang lifestyle, may private plane pa nga, diba? And ayun, minsan napapaisip tayo na bakit sila ganyan, masasama yung ginagawa nila, bakit hindi agad sila napaparusahan? Pero yung totoo po ay may hangganan po yung lahat. Hindi po natutulog ang ating Panginoong Diyos. Yun po yung lagi nating tandaan o tatandaan. Meron po siyang oras at hustisya. Kapag po sobra na yung kasamaan o pang-aabuso ng mga tao o specifically sa ating panahon ngayon ay ang gobyerno, kahit nung time pa ni Habakuk ang daming corrupt na namumuhay. So ayun, napapanahon din. So ayun, kahit kapag rather sobrang na yung pang-aabuso, yung kasamaan ng tao, ay darating yung panahon na ang ating Panginoong Diyos po mismo ang kikilos para po itama ito. So sa madaling salita po, pinapaalala po neto na huwag tayo mawala ng pag-asa kung nakita natin na parang baluktot o parang may anomalya na sa sistema ngayon, kasi darating po yung panahon na lilitaw din yung tunay na katarungan o hustisya ng ating Panginoong Diyos. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katarungan ni Pastor Russell Ocampo, it is sin not to change our evil culture. Ito, guilty po tayo dito as a human being. Meron po tayong kasalanan na mahirap bitawan, and alam mo yung parang na-normalize na sa ating sistema o parang natin na-adapt na ng ating katawan. So parang ang hirap ng bitawan. Kaya ito po yung pangalawa sa natutuhan ko kay Pastor Russell Ocampo. And it is also the second topic or the second discussion of his topic, which is the righteousness. Nga po, mabalik tayo, it is a sin o kasalanan po not to change our evil culture. Kasalanan daw po na hindi natin baguhin yung mga dati nating kasamaan o sin na nagagawa o ginagawa. Ito po ay nagsasabi na hindi sapat na alam lang natin kung ano yung tama at mali. Kahit po sa ating logic ngayon, hindi sapat na alam mo lang yung isang bagay. Dapat also ginagawa mo rin tong ina-apply mo rin ito sa iyong sarili. May pananagutan din po tayong gumagawa o gumawa ng paraan para baguhin po yung kasalanan na dating nakagawian natin. Kapag alam po natin na may mali sa isang sistema, sa isang tradisyon, o sa ugali ng lipunan, tapos nanahimik lang tayo at sumasabay, nagiging kasalanan din po yun. For example, kung alam po natin na mali yung panlilindang, yung basta ganun, nabubulol ako, yun, basta yun, pag alam na natin o aware na tayo na mali yun, yung kawalan ng malasakit, pero pinapalampas pa rin natin o hinayaan pa rin natin, ibig sabihin po, nakikiayon din tayo sa kasamaan. Kaya yung ating Panginoong Diyos po ay hindi lang naghahanap ng mga taong iiwas sa masama, kundi naghahanap siya ng mga taong handang magsikap na baguhin yung mali at magturo ng tama. Kaya yung pananahimik po o yung pagwawalang bahala, pagwawalang kibo ay hindi excuse, hindi ito po isang uri rin ng pagkakasala o ng sin. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Ocampo ay righteousness must be sought like food and water.
Dito naman po, pinapakita na ang pagiging matuwid o pagiging righteous ay hindi optional o hindi po isang option. Ito po ay pangangailangan o ayun, kagaya ng sinabi, it is must to be sought like food and water. Kagaya po ng pagkain at tubig na hindi natin kayang mabuhay nang wala. Ganon din po yung katuwiran o yung righteousness sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po, dapat ito po yung hanapin natin. Dapat ito yung paglaanan natin ng oras at pagsikapan sa pang-araw-araw. Hindi siya dapat second priority o kung kailan lang natin gusto o kung kailan lang convenient para sa atin. Katuwiran po yung righteousness po yung magbibigay ng buhay na may saysay, kasi ito po yung kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Kung paano po tayo naghahanap ng makakain sa pang-araw-araw para mabuhay, ganoon din dapat yung desire natin sa pagsunod at paggawa ng tama. Ilawan po, maraming salamat and God bless. Amen.